Hello Kathleen fans! So ito na nga ha, bago yung ating mga update mga kasombrero sa Kathleen, ang dami ng ganap talaga mga kasombrero. So kagabi ay nagkaroon ng contestants ang Pilipinas Got Talent, si Ma'am Catherine. Yung naglalaro ng bubbles, no? Parang unique yung kanyang pagkaano din ng bubbles kasi parang may malalaki, maliliit, tapos basta very unique siya mga sis. However, nag-no pa rin ang mga judges, no? Kasi parang hindi siya siguro hindi pumatok sa kanila o hindi nakapasa sa kanilang standards mga kasombreros bilang isang Philippine Got Talent na papasa sa next na level or sa semi-finals mga kasombreros. And then yung pinaka sa lahat, yung nakakagulat yung apoy, yung kanyang talent mga grabe yun. Talagang lahat mapapanganga, lahat mapapamangha, lahat mapapawaw at lahat mapapa-jaw drop mga kasombreros, no? Nakita natin mga reactions ng mga judges kagaya na Ma'am Eugene, no, ni Sir Donnie, lahat, no, si Ma'am Kath at saka si Sir FMG. Talagang buwis buhay yung ginawa ng contestant na ito mga kasombreros, na may nakakaano rin ng kwento, may nakakaantig din ng kwento mga kasombreros, na parang gusto niyang sumali dun para makita yung kanyang parents and so on. So and yun din yung naging rason sa yung kanyang performance na buwis buhay mga kasombreros, at matindi, no, kasi talagang makita mo, ma-amaze ka talaga. Parang pag ito sa New Year, hindi mo na kailangan na ng fireworks display kasi siya na mismo yung gumagawa ng fireworks mga kasombreros. And then yun nga, no, naging rason din ito para pindutin ni Ma'am Eugene ang golden buzzer. Tapos kung pa hindi na siya dadaan ng semifinals, diretso na siya sa finals or grand finals mga kasombreros. So ang kulit lang, no, kasi marami palang ibubuga talaga ang mga Pinoy mga kasombreros, and si Ma'am Catherine ay isa rin dito sa mga napahanga sa kumbaga pa sa talent or sa performance na ito mga kasombreros ni JB, no? And then ito, next item po natin, si Pops Alden po ay nag-jogging, no, kasama ang tropa pips mga kasombreros. Naka white siya dito, tapos parang naka jersey mga kasombreros, and then naka shades or naka running glasses ang inyong Pops Alden. Naka white ulit ang kanyang cap mga kasombreros, and then talagang physique na physique. Nasa good condition ng inyong Pops Alden mga kasombreros, with flexing yung kanyang mga kamaskilan mga kasombreros, no? And then white yung kanyang cap, and then black yung kanyang shorts, tapos yung kanyang medyas ay black din po, tapos naka parang sky blue at saka white din po ang kanyang sapatos mga kasombreros. And ayun, so meron din siyang my day dito or story sa kanyang Instagram din po, yung verse na Matthew 21 verse 5, no? Sobrang ganda rin ito kasi say to the daughter of Zion, sabi dito, behold your king is coming to you humble and mounted on a donkey, referring to Jesus Christ po ito, on a colt that foal, or the foal of a beast of burden. So ito yung parang nakaka-relate talaga tayo kasi araw-araw tayong kumbaga nakikinig at saka naghahanap ng word of God talaga mga kasombreros. And Pops Alden is one example na dapat araw-araw talaga tayong magbasa, magpakain ng ating kaluluwa, kasi siya man, no, kahit na sabihin mong nasa kanya ng lahat, yung yaman, yung influence, yung power, yung businesses, yung kabaitan, yung humility, ay nagbabasa nga siya na kahit na ganun yung kanyang estado sa buhay, how much more tayo mga kasombreros na mga ultimo lamang sa alta sa syudad. So we need to be always clingy, trusting, and then depending mga kasombreros, relying on the power of the Word of God, kasi at the end of the day, walang tutulong sa atin maliban ng ating sarili, ang pamilya, and most especially ang ating Panginoon po na working amazingly. Sometimes hindi natin nakikita, pero sa final say, sa ma-realize mo, kaya pala nangyari kasi ganito, kasi ganyan, kasi may plano ng Diyos. So yun po siya mga kasombreros. So that's the power of the working and the Spirit of the Holy Spirit, the Spirit of God na nagtatrabaho even though we don't see it. So kumbaga invisible man sa ating mga mata minsan,
like yung mga angels, no, habang nagbabantay tayo ng tricycle or ng masasakyan, nagbabantay pala ang mga angels. So unknowingly and kumbaga pa invisibly, ang ating Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay. Hindi lamang natin napapansin at nakikita ng ating literal na naked eyes mga. So dapat tayong kumbaga pa magpasalamat always, kasi yung safety, nakauwi ka sa bahay mo, natapos mo yung trabaho mo, may kalakasan tayo. So those are the small things, invisible things na hindi natin minsan napapansin, kasi mas gusto natin yung mga malalaking blessings, malalaking regalo, malalaking news or good news for example. Pero we neglect yung mga maliliit na bagay na dapat din natin pasalamatan sa Diyos. So nag-preach talaga ako dito, no. So yun lang po sa ating Kathleen items, sana po ay solid pa rin tayo na Kathleen, no. Kasi Kathleen sa kalam, no, wala pong Doc Kenneth. And meron man ay friends lamang po sila. So sana pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga customers ay sobrang ganda po nito. Ang title po natin ay Manalangin, no? Mark 11:24, New Living Translation. I, Jesus Christ, tell you you can pray for anything if you believe, and if you believe that you've received it, it will be yours. Sa New King James Version po, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, yung dalawang versions na ito mga customers, unang napapansin natin ay yung noun, no? Yung isa singular, yung isa plural. So, sa New Living Translation sa NLT po ay it, no? Singular, third person. Tapos sa New King James Version naman ay third person plural, no? Them. You receive them and you will have them. So, as a sort of background mga kasombreros, yung Mark 11, ito po yung buong chapter po ay dito po naganap yung triumphal entry ni Jesus Christ, na kung saan ay sinalubong siya ng mga taga-Jerusalem ng victory, no, para siyang palaspas sa tradition po ng Roman Catholic. So this verse, or the verse begins with the declaration, therefore I tell you, which establishes Jesus' authority. Therefore, conclusion. No? Kung narinig nyo ito sa iba, dito, mas paniwalaan nyo ako. Ganito yung gusto niya sabihin. Kung narinig mo siya sa ganito, sa kaibigan mo, kay Tarpulano, dito kay Bertolano, dito kay ganito, ako ang mas paniwalaan mo because I have the authority. I am the Messiah. He is not speaking as one giving vague advice to us, the Son of God, imparting significant truth about prayer and faith. So, itong prayer kasi, kalakip nito parati ang faith. Because when you pray, when you come to God, you must believe that you will receive what you ask for. And sometimes, ganito yun, may iba-ibang mukha kasi. Minsan pag nagpray ka ng ani, 'di ba? Pag nagpray ka ng magandang ani. So magtatalim ka pa syempre, no? Kapag mag-pray ka ng bagong trabaho or mag-apply ka sa trabaho, tapos pag-pray mo matanggap ka or makapaghanap ka ng decent job. So, yung paraan ni Lord minsan, gagamit siya ng ibang tao, sometimes strangers, no? Na maririnig or magkakatotoo yung prayer. So, kung kaya yung ways ng Panginoon, sasabi niya na talagang mas mataas. Hindi natin kaya ang pag-iisip niya because his mind, mga customers, his ways are higher, way higher than our ways. This authoritative instruction is worthy of our attention and commitment. So next, whatever you ask in prayer, so signifies an important principle. There is no limitation on the requests we can bring to God. So imagine natin mga sombreros, no? Sir Alden, for example, walang limitation. Sino mag-aakala ng isang simpleng bata, no? Simpleng nangarap lang noon, tapos ngayon na magiging bilyonaryo, magiging box office king, at saka maging famous ng ganito, mga kasamaran. So, ito yung isa sa mga examples, mga kasamaran, no, talagang literal, no, at saka nakita natin example na walang imposible sa Panginoon kapag nanalangin tayo. So, whether small or great, trivial concerns or life-altering decisions, God invites us to discuss our needs, burdens, and fervent desires with Him. So, walang limit
kapag tayo po ay manalangin sa Panginoon, wala po yung limitation, wala kang itatago, no? Kahit na ano, pwede mong i-open up, pwede mong sabihin, pwede mong i-mention sa Kanya, mga customers. And furthermore, Jesus emphasizes, believe that you have received it. So the active voice in this phrase encourages us not just to request, but also to embrace faith and confidence in our prayers. So dapat maging confident tayo sa Panginoon na as we pray, mga customers, ay magkakatotoo ito, no? That's faith equals or plus confidence plus believing that you have received it. So it implies that faith is inherently tied to our prayers. Merely asking isn't enough. So yung paghingi lang pala hindi siya sapat, mga customers. So dapat merong confidence na ibibigay ng Diyos sa atin with proper and good timing. So, yung Mark 11:24 ay nag-offer pa actually sa atin ng profound lessons that we can apply to our prayer lives. Sino ba sa atin dito yung may mga prayer life, mga customers, na importante sa ating buhay, no? One essential lesson is the significance of faith in our communication with God. So, apart from yung word niya na pagkain po natin, yung prayer kasi ay communication natin sa Panginoon yan. Imagine niyo kapag yung tatay mo, nanay mo sa loob ng tahanan ay dinadaan-daanan mo lang siya. Hindi mo siya kinausap buong araw. Ano ang isipin ng tatay mo kung ang nanay mo kung wala ka namang sama ng loob sa kanila, no? Ay isipin nila, ano bang nangyari to sa anak ko? Ba't hindi ako kinakausap? So, ganun din po ang tatay natin sa langit, no? Ganun po si Lord, mga source, at si Jesus Christ sa langit, na pag hindi natin sila kinausap ng wala tayong panahon sa isang araw, and even kahit saan tayo, ay ano ang mararamdaman niya, no? Kumaga pa, kaya na ito sila nito, no? Naging mayabang na ito kasi hindi ito nananalangin. Kaya na siguro lahat itong gawin kasi wala nang time para makipag-communicate at makipag-usap sa akin, na humingi sa akin or say anything, no? Sa panalangin at saka pasalamatan siya, mga kasos. We can also learn about the relational aspect of prayer through this passage. So, hindi lamang siya yung prayer kasi hindi lamang siya vending machine experience na kumaga pa paglagay mo ng pera o makukuha mo agad yung yung kape or yung tubig or yung ano man dyan na gusto mong bilhin, mga customers. So dapat two-way communication po siya, mga customers, na may ikaw nagsasalita, nakikinig si Lord. Pag si Lord nagsasalita, ikaw may time din na mag-pause din po tayo ng pagsasalita, so that the Holy Spirit can whisper anything sa atin. So in conclusion, ang Mark 11:24 ay nagsiserve po sa atin ng uplifting reminder, no? Encouraging reminder sa power po ng panalangin. Kasi tested and proven, tried and tested na po na talaga, true, mga kasambreros, ang prayer na effective po siya. Sometimes, ang Diyos po natin ay magbibigay po yan ng answer na no, sometimes yes, sometimes wait. So, ganun po siya, mga sus. Pero, ang parati nating isipin na ang ending ng ating prayer ay para sa kabutihan po natin. Ang ending at ang final na kumbaga pa yung plano ng Panginoon sa atin, ang ending po yan, mga kasambreros, ay para sa ating ikabubuti, hindi para sa ating ikakasama. So, huwag tayong mabalisa, huwag tayong madismaya kapag tayo po ay nakakatanggap ng no muna o rejection sa ngayon. Huwag tayong mabalisa kung tayo po ay nakatanggap ng wait na sagot mula sa Panginoon, because may tinuturo lang siya. Pero in the end ay para sa ating benefits pa rin at saka ikakabuti, mga kasambreros, yung plano ng Diyos, wala nang iba. Alright, salamat po in the meantime, ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.